gagawin ninyo. Kung kayo naman ay re-electionista, sabihin nyo na lang kung ano ang ginawa ninyo sa loob ng 3 taon. At hayaan natin ang taong bayan ang magdesisyon. Tama ba? Kamusta kayo? Salamat sa Diyos. Opo. Bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Bakit? Ilang taon pa lang na nakakalipas. Lahat tayo, kasama kami. Takot na takot tayong magutom. Takot na takot tayong mamatay. Baka ma-infection tayo ng COVID-19 noong panahon ng pandemya. In fact, kahit sa loob ng bahay, kinakabahan tayo. May umaaching lang. Aching. Ay, may COVID. May COVID. Tama po ba? Kaya salamat sa Diyos. Bakit? Ano't anuman ang hirap ng pinagdaanan natin ng panahon ng pandemya. Ano't anuman ang pagsubok na kinakaharap natin ngayon, salamat sa Diyos, ito tayong lahat. Buhay tayong lahat. Dahil ang buhay may pag-asa. Mama. Nay, manulat ko na ako. Matanong ko lang kayo. Bakit ba kayo naghahanap ng ibang mayor kung meron namang mayor na nakaupo? Ganyan. Gusto namin ikaw! Ikaw na! Ano, bumalik ka na! Bumalik ka na! Yes! Hindi, kaya ako naman yan naitanong. Siyempre, Babalik tayo. nangangambalik ko. Bakit? Dahil ang mga namaupo, alaga ko po yan. Opo. Inaruga ko yan for almost 20 years. Bakit? Dala ng pagtanaw ko ng utang na loob kay Danny Laco. Alam niyo yan? Hindi ko yan kinuli. Hindi ko yan tinago. In fact, tayo mga Pilipino, hindi lang nagatundo ha, tayo mga Pilipino, bilang Pilipino, isa sa tinatapos sa kalong natin o ipinagmamalaki natin kaugalian sa buong mundo, tayo mga Pilipino ay marunong tumanaw na tatamugan na loob, walang katapusang bayaran. Tama ba? Tingnan natin kung talaga bang inalagaan ko, inaruga ko yung mga anak ni Boss Danny bilang pagganti ng utang na loob sa kanya. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Dennis Lacuna. Nakaupo? Ray Lacuna. Nakaupo? Asawa ni ate. Si ate. Ilan sila? Happy? Family! Masaya ako. Masaya ako na sa tulong natin lahat, yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny, napagtagumpayan ng kanyang mga anak. Pero, kung sila'y naging mabuti sa kanilang tungkulin o hindi, ay hindi naman ako para musga. Taong bayan ang mag-uusga niya. Tama po ba? Tingnan ninyo, bilang pagdanaw ng utang ni Boss Danny, maghanap kayo kahit isa lang na dumagoso sa City Hall. Bakit?
bilang pagkanang ng utang na loob, isinanlabi ko ang mga anak ko, inuna ko muna yung mga anak ni Oscar. Ano? Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Sagot, opo. Bakit? Pilipino ako eh. Ganun talaga tayo ng mga Pilipino. Kaya lamang, meron lang akong pakiusap. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? Eh, may utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Ngayon, masama namang bang limunin ko yung taong bayan, eh yung taong bayan ang sumisigaw na bumalik ka na. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Taong bayan ang sumisigaw na bumalik ka na, eh ako sinigawan niya, huwag ka na bumalik! Napanood niyo? Napanood ko din eh. Para ba akong asawang inimpake sa malete yung damit ko, hinagi sa pintuan, huwag ka na bumalik! Eh, bakit sila natatakot? Bakit sila nangangamba? Hindi naman sila may-ari ng pwesto nila. Pag-aari yan ng taong bayan. At kami, empleyado lang ng mamamayan. At ang kontrata namin, 3 years. After 3 years, expired. Tapos papalik ka ulit sa taong bayan. Pagkaparenew ka ng kontrata, pag nagustuhan ng taong bayan na servisyo mo, approve, renew for another 3 years. Tama mali? At ang katotohanan pa, ang isang leader, kapag naging magaling siya sa kanyang tungkulin, ipopromote pa siya ng taong bayan sa mataas na posisyon. Katulad ninyo, binoto niyo akong konsiha. 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 9 years. Finish or not finish, pass your paper. Anong ginawa niyo sa akin? At ng District 2, 3, 4, 5, 6, ginawa ninyo kung Vice Mayor. Vice Mayor. Vice Mayor. 9 years. Finish or not finish, pass your paper. Tapos ginawa ninyo kung Mayor. Inagagalit. Ngayon, ba't naman hindi sasama ang loob ko? Iwawaglit lang ako na wala, pinagubago na nila. Eh ang buong akala ko, hindi ko alam kung ito rin ang akala nyo, kaya natin sila binoto, ang akala natin kung ano yung sinimulan ko, itutuloy na lang nila. Wala! Kaya nga natin sila binoto, hindi mo ba? Wala! Iwawaglit ako na wala, Basura! pinagubago na. Una, anong pinagdaramdam ko? Patungkol sa senior citizen. Yan natin ha. Pag-usapan natin. Tay, ang lulot-lol ako. Di ho ba tayo ngayon ay may pensyon? 1-1. At ang bigayan every quarter. Tama? Tay, totoo ba na kapag wala ka sa araw ng payout ng pensyon, forfeited na yung pension mo? Mali yun. Mali yun. O sige, alalahanin natin ha kung paano mo yan sinimulan. Wala pa naman kayong Alzheimer's. Baba. Kasi yung iba dito, mukhang inabot pa si Mayor Lacson. O sige, Villegas na lang. O, ibig ko sabihin, sa dinami-dami na nagdaang mayor sa lungsod ng Maynila, sa hinaba-haba ng panahon ng pamumuhay ninyo sa lungsod ng Maynila, first time, bumoto kayo
ng batang mayor. Kasi ang Maynila, ang lagi pinobotong mayor, yung konti na lang ang birthday. Totoo naman. But you took your chances with me. Nagbaka sakali kayo na bumoto ng batang mayor. At ang batang mayor na yan, nag-isip ng programa para sa mayaman, sa middle class, sa mahirap, sa may sakit o wala, botante o hindi, pantay-pantay, lahat ng senior citizen may allowance buwan-buwan sa lungsod ng Maynila. Tama ba? First time sa buong buhay natin. Tama? Anong sabi ko? Nay, huwag kang mag-alala. Pag hindi mo nakuha yung first quarter, pagdating na second quarter, doble ka. Tama mali? Nay, huwag kang mag-alala. Pag hindi mo nakuha first quarter, second quarter, pagdating ng third quarter, triple ka. Ano ba sinabi ko noon? Mga lola ko, pumanatag kayo. Pag hindi mo nakuha simula Enero hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubi tayo. Enero, Pebrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Ganado kayo. So anong ibig kong sabihin doon sa silimutan ko? Panatag na panatag yung matanda, hindi siya mag-aalala dahil pagdating ng Disyembre, ang matatanggap niya, 6 na bulig. Kung dalawa silang matanda sa bahay, 12,000. Kung tatlo na silang senior citizen, 18,000. Eh ngayon, anong nangyayari? Takot na takot tuloy yung matanda. Bakit? Hindi naman mahuhulaan ng mga matatanda kung anong petsa, kung anong araw ang payout. Tama mali? Eh, alam naman ng mga matatanda, malalakot ang tubo niya. Maaga natin gising yan. Ay, siyempre pagkagising sa umaga, nag-aalala yan. Saan yan pupunta? Chairman, balita. Alaw sa nanay. Sawi. Uwi. Tulog ulit. Gising ulit bukas. Saan na mapupunta yan? Uy, Chairman, ano na? Lolo, wala pa. Eh, mamalas-malas mo. Yung matanda, tinawagan ng apo. Lola, namimiss ka na namin. Pasyalan mo naman kami dito sa Cavite. Lolo, namimiss ka na namin. Pasyalan mo naman kami sa Bulacan. Yung pobre matanda, walang nagawa. Apo tumawag. Nagpakasyon. 2 days after, balik ng Rojas. Chairman, ano na? Nako, Nay, nagkabigayan kahapon, wala ka. Kakarambot na pera, ipinagdadampuan natin sa matatanda. Sa totoo lang, ito yung iba sa inyo dito, nilimandaan naman eh. Kaya lang, itinatapos sa marilong matanda, naiyayabang niya sa sarili niya, na for the first time sa dinamit namin ng daang mayor, sa inabahaba ng pamumuhay niya, sa tagal niya pagbabayad ng amilyar, ngayon lang siya nakaramdam na mahalaga siya, importante siya, mahal pa pala siya ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. 500 piso? Sa totoo, pag umuwi kayo, sa Manotay, sa Manotay, simula nito, hindi na ako yung 500. Ito lang. It's not
about the money. It's not how much. It's the act itself. Yung maiparamdam mo sa matatanda na pinagmamalasakitan mo sila, na hindi pa naman sa inyo dito pinagagalitan pa ng anak eh. Nay, huwag ka nang pumila dyan ang init-init. 1.5 lang yan, ako na magbibigay sa'yo. Ano sabi ng matanda? Ayoko na pera mo, gusto ko kay Yorme. O Nay, totoo ba? Totoo ba na kapag hindi ka na importante, tanggal ka na rin sa pensyon? Mali na naman yun. Bakit? Alalahanin natin ha. Ano sabi ko? Mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante o hindi. Bakit ko inisip malayo pa na isama sa rules, botante o hindi dapat may pensyon? Bakit? Dahil yung matanda, patuloy na tatanda at magkakasakit. O ngayon, halimbawa, nanay mo, asawa mo, nakahirati sa karamdaman, 6 na taon na, 2 eleksyon hindi nakaboto, ditanggal na sa listahan ng botante. Tama mali? Pero buhay pa, humihinga pa, tao pa, mamayan pa ng Luzon ng Maynila dahil walang pakinabang sa boto, wala ng pensyon. Wow! Lupit nyo din. Tatanda din sila. Una-una na lang yan. Mauna na sila. Kaya nga pinagpantay-pantay ko eh. Hindi nyo napansin. Mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala. Bakit? Para hindi na magkasamaan ng loob. Ang liit na provecho, makakasakit ko pa ng damdamin. Eh paano kung asawa mo yun? Dahil walang pakinabang sa boto, walang pensyon. Hindi ganun ang paglilit ko. Eh kung ganun pala eh, sana yung mga bata huwag na natin kapakunahan. Sana yung mga bata huwag na natin pag-aralin. Bakit? Eh walang boto eh. Tama mali? Masakit yun. Nakatulog ka nga. Nakasakit ka naman ng damdamin ng isa. Eh di ba wala din? Nay, totoo ba? Nawala na yung gatas sa issue. Wala na? Totoo ba yung sinasabi nila na pinalitan ng stick ko? Kaya talaga sa inyo. Eh, binibigyan mo kayo ng gatas para lumakas kayo. Binibigay sa inyo, diabetes. Nay, totoo ba? Wala na rin yung brown rice at black rice. Alam niyo ba yung istorya ng black rice? Nagpagalitan pa ako dyan ng matanda. Sabi sa akin, ikaw hindi mo na kami mahal. Bakit po? Yung binigay ko sa amin bigas, kulit pa. Ang itim-itim na, ang unat-unat pa, ang hirap pang lubuhin.